ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tiwala ang pundasyon ng isang mag-asawa. Para itong salamin na nagbibigay linaw sa kanilang pagsasama, na kapag nabasag ay mahirap nang ibalik pa. Ikaw, kabarangay, paano mo ibabalik sa dati ang isang tiwalang minsan nang nabasag? Dear Papa Dudut, ang pag-aasawa ay isang panghabang buhay na panata. Para mapagtibay ang pagsasama ninyong dalawa ng iyong asawa ay kinakailangan ninyo ng pagmamahal, tiwala, pangunawa at sakripisyo. Ito ang mga bagay na sinumpaan namin ang babaeng aking nakaisang dibdib na pareho naming pinanghawakan, lalo na noong nakabuo na kami ng sarili naming pamilya. Bago ko po makalimutan, ako nga po pala si Gabriel, 35 years old mula sa Tuguegarao. Bago ko nakapagpatayo ng sarili kong negosyo ay dati po akong service crew. Sa trabaho kong yon ay doon ko nakilala si Monet na nagtatrabaho naman sa isang salon na katapat lang ng fast food na aking pinapasukan. Naging suki naman si Monet dahil kada umaga bago siya pumasok sa trabaho ay lagi siyang bumibili ng kape. Hindi raw kasi pwedeng magsimula ang araw niya ng walang kape, Papa Dudut. Sa araw-araw naming pagkikita mula sa mga simpleng batian at kumustahan ay nakabuo kami ng closeness hanggang sa unti-unti ay nauwi ito sa isang matamis na pag-iibigan. Hindi naman mahirap ibigin si Monet, Papa Dudut, dahil sa kanyang pagiging masiyahin at maalaga. Kahit nga sa mga simpleng bagay ay ramdam ko ang kanyang malasakit hindi lang sa akin kundi pati na rin sa ibang mga tao, Papa Dudut. Ang pag-iibigan naming yon ay tumagal ng 5 taon hanggang sa hindi inaasahan ay nakatanggap kami ng isang magandang biyaya na dulot ng aming pagmamahalan. Atsara? Oo, yun nga. Pipinan na inatsara. Yun yung gusto ko ngayon. Ang lala mo namang mag-crave. Bakit? Naglilihi ka ba? Daig mo pa buntis ah. Paano kung buntis nga ako? Sus, paano ka naman mabubuntis? Teka ha. Monet, buntis ka ba? Uy, Monet, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Kapag buntis ba ako, anong gagawin mo? Katulad ka rin ba ng ibang lalaki dyan na duwag? Yung sweet sa una pero kapag nakadisgrasya, tinatakbuhan na yung responsibilidad nila? Siyempre hindi. Hindi ako ganun. Kahit mabuntis ka pa, hindi kita tatalikuran. Hindi kita iiwan kahit ano pang mangyari. Mabuti naman. Dapat lang. Pero hindi ka naman buntis, di ba? Buntis ako, Gabriel. Ha? Monet, hindi nga. Totoo ba? Buntis ka nga. Oo nga. Paulit-ulit. Sandali lang. Paano? Ha? Sinasabi mo bang magiging tatay na ako? Magkakaanak na tayo? O sige, lakasan mo pa para marinig tayo ng mga tao, para pagchismisan nila tayo. Pagchismisan nila tayo, wala akong pake. Ang mahalaga sa akin, magkakaroon na tayo ng anak. Yes! Woo!
Gabriel! Magandang gabi, Monet. Talagang nagbihis ka talaga para sa gabing to, ha? Siyempre naman. Nagdala rin ako ng makakain, oh. Heto, pansit. Salamat. Teka, mag-isa ka lang? Wala ka bang kasama? Busy yung kapatid ko sa trabaho eh. Hindi niya ako masasamahan ngayon. Tapos si tatay, alam mo namang hindi makakapunta yun kasi bedridden na. Pwede ba yun? Mamamanhikan ka ng mag-isa ka lang? Wala naman sigurong masama, di ba? Ang mahalaga, nandito ako para ipakita sa mama mo kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Naku, ewan ko sa'yo. Halika na, pumasok ka na. Kanina ka pa inaantay ni Mama. Sige. Ma, nandito na po si Gabriel. Magandang gabi po, Tita Imelda. Magandang gabi rin. Mag-isa ka lang? Opo nasa trabaho po yung kapatid ko. Gustuhin man niya, hindi na po niya ako masasamahan ngayon. Ganun ba? Siya sige, maupo ka muna. Salamat po. Maiwan ko na po muna kayo, ha. Ihahanda ko lang yung dalang pagkain ni Gabriel. Nasabi sa akin ni Monet kung bakit ka na pa rito. Sigurado ka na ba talaga riyan sa desisyon yung dalawa? Opo, pakakasalan ko po ang anak niyo. Kung yun ay pahihintulutan niyo po ako. Sa totoo lang, nung una, hindi ako pabor sa pinaplano niyong dalawa. Wala kayong ipon at kung tutuusin, hindi pa kayo tuluyang nakatatayo sa mga sarili niyong mga paa. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Buntis na si Monet at wala nang ibang direksyon na dapat patunguhan yung pagsasama niyo kundi sa simbahan na. Kung ganun, pumapahayag po kayo na ikasal na kaming dalawa? Katulad nga ng sinabi ko, wala naman akong magagawa. Buntis na si Monet. Pero sa isang kondisyon, Gabriel. Sige po, ano po yun? Wag na wag mong lolokohin ang anak ko. Alagaan at mahalin mo siya, katulad ng ginagawa namin sa kanya. Pangako po. Ano man ang mangyari, hindi ko po siya iiwan. Hindi ko siya lolokohin, kundi paglilingkuran ko siya hanggang sa tumanda kami. At dahil nga sa pagkakaroon namin ng sariling pamilya ay napagtanto ni Monet na hindi sapat ang pagiging service crew at hairstylist niya para maibigay namin ang lahat ng pangangailangan ng anak namin. Kaya naman ang ginawa nito ay naghanap siya ng ibang trabaho. Noong tumungtong sa 2 taon, ang anak namin ay naisipan niyang mag-apply sa BPO at mapalad naman siyang nakapasok bilang customer service representative. Papadudot, aminado ako na malaki ang naitulong ng bagong trabaho ni Monet sa buhay namin. Hindi man maganda sa pakiramdam na mas malaki ang kinikita ng asawa ko kumpara sa akin ay malaki pa rin. Ang pasasalamat ko na dahil sa kanya ay natutustusan namin ang lahat ng pangangailangan ng anak namin. Ang hindi lang magandang aspeto sa trabaho niyang yon ay nagkahiwalay kaming dalawa dahil nasa Maynila ang trabaho nito. Noong nakapag-ipon ay binigyan ako ni Monet ng puhunan para maipatayo ko na ang negosyo na matagal ko nang inaasam. Isang pansiteria. Mula sa pagiging fast food crew ay unti-unti kong natutunan ang mga patakaran sa pagpapatakbo ng negosyo. Mula sa pakikitungo sa mga supplier, pagbuo ng menu, hanggang sa pag-aasikaso ng mga customers. Magkalayo man kami ni Monet ay kinakailangan naming tiisin ang pagkamis namin sa isa't isa para sa kinabukasan ng anak namin, Papa Dudut. Noon ay mas sinubok ang tatag naming mag-asawa pagsapit ng taong 2020. Nakauwi na kaya si Monet? Matawagan nga ulit.
Hello? Gabriel? O Monet, mabuti naman sumagot ka na. Kanina pa kita tinatawagan eh. Pasensya ka na ha. Hindi kita masagot kanina. Nasa jeep kasi ako eh. Okay lang. Ano, nakauwi ka na ba sa apartment nyo? Oo. Kararating ko lang. Alam mo ba na nagkakaubusan na ng alcohol at gamot dito sa lugar namin? Hala? Bakit? Dahil nga dun sa virus daw na kumakalat. Yung coronavirus ba? Oo, nakakatakot nga yun eh. Ang sabi, nakapasok na raw yung sakit dito sa Pinas. Oo, kaya nga nag-uunahan na yung mga tao dito na makabili ng alkohol eh. Inabot nga ako kanina ng 2 oras sa grocery para lang dun sa 2 alkohol lang. So far, wala namang ganyan dito sa Maynila. Syempre, maraming bilihan dyan sa inyo. Dito, ilan lang yung mall at saka grocery dito. Baka naman masyado lang kayong OA dyan. Ang sabi naman sa balita, huwag mag-alala eh. Paano hindi mag-aalala yung mga tao bali-balita na magkakaroon daw nung lockdown? Talaga? Wala namang ganyang balita dito ah. Naku, anong wala? Dyan nga ata sa Maynila unang nag-announce na magkakaroon ng quarantine. Ala, totoo ba? Hindi na kasi ako masyadong nakakanood ng balita. Nakakatakot naman. Ganun na ba talaga kaseryoso? Oo, kalat na kalat yan sa social media. Naku, Munit, umuwi ka na lang kaya muna dito sa probinsya. Gabriel, hindi ko pwedeng iwan yung trabaho ko rito. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa kalusugan mo? Paano kung mahawa ka ng virus dyan? Masyado ka namang nagpapadala sa mga balita. Siguraduhin mo munang totoo yung sinasabi nilang quarantine. Baka mamaya fake news lang pala yan. Alam mo naman ngayon sa social media, nagkalat na ang fake news. Ay, basta mag-iingat ka dyan ha. Magdala ka rin ng alkohol mo at kung maaari, huwag ka munang makihalubilo sa maraming tao. Oo, huwag kang mag-alala. Lagi akong may dalang sanitizer. At saka Munet, kapag nag-announce sila ng quarantine, umuwi ka na agad dito ha? Oo na. Sige na, maliligo muna ako. Lagkit ko na eh. Tawag na lang ulit ako mamaya ha? O sige. Bye-bye. Bye. At dahil nga sa lockdown ay napilitan akong isarado ang pansitirya ko, Papa Dudut. Ilang buwan na nakaasa lamang kami ng anak ko kay Munet. Linggo-linggo ay nagpapadala siya sa amin ng pang-grocery para may makain kami sa pang-araw-araw. Hanggang sa biglang umusbong ang online selling sa social media. Doon ko na naisipan na magpa-order ng pagkain online. Unti-unti ay nakahanap ako ng mapagkakakitaan. Nakakatakot mang lumabas noong mga panahong yon ay kinailangan kong makipagsapalaran sa labas para lamang ma-deliver ang mga pa-order kong pansit. Sa parehong pagkakataon, Papa Dudut, ay hindi nawala ang pag-aalala ko para kay Munet dahil noong mga panahong yon ay mag-isa lamang siya sa Maynila. May kasama naman siya noon sa tinitirhan niyang apartment pero bago pa man ang lockdown ay nakauwi agad ito sa kanilang probinsya kaya naiwang mag-isa doon si Munet. Nasa maayos man siyang kalagayan ay hindi ko maiwasang mabahala dahil walang mag-check sa kanya kapag may sakit siya o kung anuman. Kaya naman bilang asawa ay ginawa ko ang lahat para matiyak na nasa mabuting kalagayan sa pagdaan ng bawat araw ang asawa ko. Hindi natatapos ang araw nang hindi ko siya natatawagan para masigurado kung safe siya. Oras-oras ay kinukumusta ko siya kahit na nakukulitan na siya sa akin. Mapanatag lamang ang kalooban ko. Pero sa sobrang pag-aalala para sa kalagayan ng asawa ko ay hindi ko inaasahan na ako palang malalagay sa kapahamakan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging mahirap ang buhay namin noong pandemic, Papa Dudut. Mahigit 1 taon ding iisa lamang ang naging routine ko.
Alas 4 pa lamang ng madaling araw ay lumalabas na ako para mamili ng mga recados na gagamitin ko para sa pansit na pa-order ko online. Gamit ang motor na hinuhulugan pa namin noong mga panahong yon ay araw-araw po akong nagdi-deliver. Umulan man at umaraw, dalang takot na baka mahawaan ako ng COVID. Pagsapit ng gabi ay naglalaan kami ni Monet ng oras para sa isa't isa para naman kahit papaano ay mapanatili naming maayos at matatag ang relasyon namin. Kahit nga wala na kaming napag-uusapan ay kung ano-ano na lamang ang ginagawa namin para maaliw namin ang isa't isa. May punto noon na sabay kaming nanonood ng pelikula o di kaya ay naglalaro ng online games. Sa mga simpleng paraan na yon, hindi namin napapabayaan ang aming relasyon bilang mag-asawa. Pero ang inaasahan naming maikling lockdown lang ay nauwi sa mahigit 1 taon. Minsan habang nagbibilang ako ng kinita sa buong maghapon, bigla kong naiisip kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganong sistema na laging nagmamadali sa labas. Laging may takot dahil sa pangamba sa kumakalat na virus. Ganon pa man sa tuwing maririnig ko ang boses ni Monet. Kahit malayo ay agad na napapawi ang lahat ng pagod ko. Siya ang nagsilbi kong lakas sa bawat pagsubok na dumadaan sa buhay ko. Doon ko napagtanto na hindi lang pala negosyo o kabuhayan ang dapat na inaalagaan sa gitna ng pandemya, kundi pati na rin ang pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Mabuti na lang pinayagan kayong mag-work from home no? Oo nga eh. Walang choice yung company namin kasi bawal lumabas. Kaysa tumigil sa operation, dinala na lang nila yung trabaho sa bahay. Pero at least, kumikita pa rin. Ako, yung pansiteria ko, inaagyaw na dun. Pero sabi mo, kumukuha ka ng orders online, di ba? Oo, may mga mangilan-ngilan namang umu-order sa akin. Pero syempre, hindi na katulad ng dati yung kinikita ko kasi kailangan ko pang mag-deliver. Ang mahal ng gas. Bakit kasi hindi ka maningil ng delivery fee? Yung free delivery na nga lang yung dahilan kung bakit may mga customer pa ako maniningil pa. O siya, basta mag-ingat lang kayo dyan ha. Paakyat pa rin ang paakyat yung kaso ng COVID ngayon nakakatakot. Oo, nag-iingat naman ako. Ang problema ko, itong anak natin ngayon, sinisipon. Si Angel? Pinaiinom mo ba siya ng gamot? Oo, may gamot siya rito. Kung ipa-antigen mo kaya, baka mamaya COVID na yan. Hindi naman siguro, hindi siya lumalabas ng bahay Paano siya magkaka-COVID? Ikaw lumalabas ka ng bahay. Hindi mo lang alam, baka carrier ka na pala ng virus tapos nakuha ng anak mo. Wala naman akong sipon. Kahit na. May tinatawag tayong asymptomatic. Yung may virus pero walang sintomas. Sige. Sige, ipapa-antigen test ko siya bukas para masigurado. Sige. Pati ikaw na rin ha? Gabriel, kumusta yung test nyo? May resulta na ba? Ayun, positive kami, Monet. Ano? Yun na nga ba yung sinasabi ko Nasaan na kayo ngayon? Naka-quarantine ba kayo? Nasa bahay na kami ngayon. Pinauwi kayo? Hindi nyo ba kailangan mag-quarantine? Mild lang naman daw yung sintomas namin kaya pinayagan nila kaming mag-quarantine dito sa bahay. Total, kaming dalawa lang naman ni Angel ang nakatira dito. Punuan na rin kasi yung mga quarantine facility kaya pinagbigyan na lang nila kaming umuwi. Kumusta na si Angel? Ayun, may sinat pa tapos inuubo pero may gamot silang ibinigay sa amin. Ang sabi, uminom daw kami ng vitamins para mas lumakas yung resistensya namin. Ganun ba? Ikaw, kumusta ka? Eto, okay naman ako.
Maliban sa walang panlasa ngayon, malakas naman ako. Awa ng Diyos, wala naman akong lagnat o kung ano man. Bakit kasi hindi kayo nag-iingat dyan eh? Nag-aalala tuloy ako para sa inyong dalawa. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dito. Hindi ko papabayaan tong anak natin. Ang problema ko ngayon, yung negosyo. Titigil na naman dahil sa buwisit na COVID na to. Huwag mo nang problemahin yan. Magpapadala na lang ako ng panggastos nyo. Ang isipin mo na lang muna yung kalusugan nyo. Kung magpapadala ka, isend mo na lang sa kapatid ko. Siya yung nag-grocery para sa amin eh. Siya ngayon yung nagdadala ng pagkain. Hindi ako makapagluto, wala akong panlasa eh. Sige. Kakausapin ko siya mamaya. Wala na ba kayong ibang kailangan? Vitamins? Pagkain? Wala na, kumpleto pa naman kami dito. Sige, balitaan mo ako dyan ha. Patapos na yung break ko. Babalik na ako sa trabaho. Sige Monet, ikaw mag-iingat ka rin dyan ha. Oo, kayo rin. Sa awa ng Diyos ay mabilis din naman kaming gumaling ng anak ko matapos kaming tamaan ng COVID. Pero kahit gumaling na ako ay hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Nakaranas kasi kami ng diskriminasyon mula sa mga tao sa paligid namin. Iniwasan nila kami dahil sa takot na baka makahawa pa kami kahit na noong mga panahong yon ay magaling na kami. Kahit mga dating kapitbahay at kakilala ay bigla na lamang nila kaming iniwasan. At ang malala pa ay nadamay din ang negosyo ko. Papadudod simula nang kumalat ang balitang nagka-COVID ako ay nawala na ako ng customer na gustong mag-order sa akin ng pansit. Wala kaming magawa noon kundi ang magkulong na lamang sa bahay at umasa na lamang muli sa mga padala ni Monet. Hindi rin naman po nagtagal ang pagtitiis namin dahil makalipas ang ilang pang buwan ay tuluyan ng na-lift ang lockdown sa lugar namin. Unti-unti ay sinubukan naming bumangon. Noong lumuwag ang restrictions noong 2022, ay lagi kong hinihikayat si Monet na umuwi na muna sa Tuguegarao para naman mabisita niya ang anak niya. Pero hindi niya ito magawa-gawa dahil sa trabaho nito. Kaya naman naisipan ko na kaming dalawa na lamang ng anak ko ang pumunta sa kanya. Naisipan kong isorpresa ang asawa ko. Kaya hindi namin siya sinabihan na luluwas kami. Pero papadudod sa halip na si Monet ang masurpresa sa biglaang pagbisita namin sa kanya ay ako pa ang sobrang nagulat. Ito na yata yung apartment ng mama mo. Angel, pagkabukas ng pinto, sigaw ka ng surprise ha? Opo, Papa. Surprise! Oh? Hindi naman po yan si Mama eh. Anong kailangan nila? Nako, sorry na mali lang yata ako ng kinatok. Pasensya na, akala ko ito yung apartment ni Monet eh. Ito nga yung apartment ni Monet. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Sandali, dito nakatira si Monet? Oh. Monet! May naghahanap sa'yo! Sa akin? Sandali, nandyan na. Sino raw? Gabriel? Surprise! Mama, na-surprise ka ba? Anak, Gabriel, anong ginagawa niyo rito? Bakit hindi kayo nagsabi sa akin na luluwas kayo? Hindi ka makauwi ng Tuguegarao kaya kami na mismo bumiyahe para sa'yo. Gusto ka sana naming isurprise ng anak mo. Mama, na-surprise ka ba? Oo, anak. Sandali lang ha. Leandro, doon ka muna sa loob, please. Sige, maiwan ko muna kayo. Gabriel, sana nagsabi kayo na luluwas pala kayo para nakapaghanda ako. Sino yung lalaking yun?
Akala ko ba mag-isa ka lang dito sa apartment mo? Si ano yon? Si Leandro. Katrabaho ko. Binisita lang niya ako kasi kasi may nagpapatulong ako dun sa laptop ko. Nagka-problema kasi. Inaayos lang niya. Inaayos niya yung laptop mo na ang suot lang, naka-boxers. Halos wala nang saplot yung kasama mo sa apartment. Sasabihin mo sa akin inaayos niya lang yung laptop mo? Pinaglululoko mo ba ako, Munit? Gabriel, magpapaliwanag ako. Lalaki mo ba yun, ha? Huwag naman dito sa harap ni Angel. Mag-usap tayo ng pribado. Sagutin mo ako. Lalaki mo ba yun? Gabriel! Ayaw mo sumagot? Pwes ako magtatanong sa kanya. Gabriel! Sandali lang. Nasaan siya, ha? Monet, may problema ba? Ikaw? Sino ka, ha? Anong ginagawa mo dito sa apartment ng asawa ko? Pare, relax ka lang. Anong relax? Nakatayo ka rito sa harap ko na halos wala ka ng suot? Sasabihin mo mag-relax ako? Sagutin mo yung tanong ko. Sino ka? Gabriel naman. Huminahon ka. Naririnig ka ng anak mo. May relasyon ba kayo? Ano? Gabriel, kung ano man yung iniisip mo, nagkakamali ka. Pwes ano? Mas mabuting sabihin mo na sa kanyang totoo, Monet. Wala na tayong takas eh. Bistado na tayo. Leandro, tumigil ka nga dyan. Huwag ka na nga makialam dito. Nagsasama na kami ni Monet. Yun ang totoo. Leandro! Walang hiya ka. Kaya pala ayaw mong umuwi sa Tugigaraw, may iba ka na palang kinakasama dito? Kailan pa? Ha? Kailan mo pa ako niloloko? Simula nung nagkaanak kami. Leandro, tama na please. May anak kayo? Gabriel, I'm sorry. Angel, halika na. Umuwi na tayo, Angel. Halika na. Papadudot ng araw ding yon ay bumalik agad ako sa Tugigaraw kasama ang anak namin. Buong biyahe ay pinipigilan kong umiyak. Gusto kong maging matatag para kay Angel pero sa bawat tahimik na sandali ng biyahe, naririnig ko ang tibok ng puso kong durog na durog. Pagdating sa probinsya ay paulit-ulit akong tinatawagan ni Monet. Nang mga panahong yon dahil sa galit ay hindi ko pa magawang sagutin ang tawag nito. Wala pa akong lakas ng loob na marinig muli ang boses niya. Kahit wasak na ang loob ko ay itinago ko sa mga kaibigan at kamag-anak namin ang totoong mga nangyari. Ayaw kong kaawaan ako ng mga tao. Ayaw ko ring husgahan si Monet ng iba at higit sa lahat ay ayaw kong pagpiestahan ng mga tao ang buhay namin. Sa halip ay tinuong ko na lamang ang sarili ko sa muling pagpapatakbo ng aking pansiteria. Hindi ko na maatim na tumanggap pa ako ng kahit na anong kusing mula kay Monet. Kaya napilitan po akong umutang para lamang makapagsimulang muli. Sa awa naman ng Diyos ay unti-unti ring bumalik ang mga suki ko. Mahirap man ang pinagdaanan ko noon ay pinilit kong isantabi ang nararamdaman ko para sa anak ko. Sa halip na hayaang lamunin ako ng galit at lungkot, ay pinili kong magpakatatag dahil alam kong sa kabila ng sakit, kailangan kong magpatuloy dahil ako lamang ang aasahan ng anak ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong napayagan si Monet na magkaroon ng hybrid work setup ay agad-agad siyang umuwi sa probinsya. Ang sabi niya ay gusto niya makipag-usap sa akin at ayusin ang lahat. Ngunit pagdating niya ay naging malamig na ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko siya kinibo at hindi ko siya kinausap. Sa totoo lang ay hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Araw-araw kaming nasa isang bubong noon pero parang magkaibang mundo ang kinakaroon na namin. Kung dati puno ng tawanan at kwentuhan ang bahay,
Noong panahon na yon ay puro katahimikan ang bumabalot sa pagitan namin. Ramdam ng bawat isa ang bigat ng hangin at sa tuwing sinusubukan niyang lumapit ay ako naman ang lumalayo, Papa Dudut. At dahil nga sa sama ng loob ay unti-unti akong natutong uminom. Sa umpisa ay isang baso lamang para pampatulog. Pero habang tumatagal ay naging sandalan ko na ang alak sa tuwing bumabalik sa isipan ko ang mga eksenang ayaw ko nang maalala. May mga gabi pa nga na sa mismong pansiteria na ako natutulog. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil ayaw kong makita si Monet, Papa Dudut. Isang gabi matapos ang inuman namin ng mga empleyado ko sa pansiteria ay pinuntahan ako doon ni Monet para mapag-usapan ang problema naming ilang linggo na rin naming iniiwasang harapin, Papa Dudut. Hanggang kailan tayo magiging ganito? Ano, habang buhay mo na lang akong hindi papansinin? Anong gusto mong gawin ko? Magkunwari na walang nangyari? Gusto mo tanggapin kita ulit sa buhay ko na parang wala kang ginawang kasalanan? Bigyan mo naman ako ng pangalawang pagkakataon. Pagkakataon? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon para magpaliwanag. Ikwento mo sa akin lahat, baka sakaling masagot mo yung bumabagabag sa isip ko kung bakit, Monet. Bakit mo nagawa sa akin yun? Please, kalimutan na natin yung nangyari. Magsimula na lang ulit tayo. Nandito na ako. Magsimula na lang ulit tayo, please. Anong kalimutan? Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Gusto mo ako makausap? Sige, mag-uusap tayo. Paano kayo nagkakilala nung lalaking yun? Gabriel naman. Gusto mo makipag-usap, di ba? Simulan natin sa simula. Paano kayo nagkakilala? Tenant din siya sa apartment building na inuupahan ko. Nagkaroon kami ng ugnayan nung pandemic. Tapos ano? Nadisgrasya ka niya? gusto ko namang ipaalam sa'yo yung nangyari. Maniwala ka. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo yung totoo. Natakot ako. Alam mo, sa lahat ng tao, hindi ko inaasahan to mula sa'yo, Monet. Mag-isa lang ako noon. Wala akong kasama. Wala akong makausap. Si Leandro lang yung tanging katuwang ko noong mga panahong yon. Kaya ka nagpabuntis. Hindi ko ginusto yung nangyari. Hindi ginusto? Magkasama kayo sa iisang apartment. Sabay kayong nagpapalaki ng batang binuon yung dalawa. Tapos hindi mo yun ginusto? Naipit lang ako sa sitwasyon. Talaga lang ha? Alam mo, ito yung hindi ko maintindihan eh. Paano mo nasisikmurang makipag-video call sa akin gabi-gabi habang may kasama kang ibang lalaki? Paano mo nagagawang mag-I love you sa akin habang harap-harapan mo pala akong niloloko? Gabriel, mahal kita. Alam mo yan. Kung ganun, bakit mo ako niloko? Ha? Bakit, Monet? Anong pagkukulang ko? Anong nagawa kong mali, ha? Bakit mo ko kailangan lokohin ng ganito? Gabriel, walang mali sa'yo. Wala kang pagkukulang. Sadyang malandi ka lang. Gabriel! Alam mo kung anong masakit? Ha? Niloko mo na nga ako. Nagpabuntis ka pa. Anong sasabihin natin ngayon kay Angel? Paano natin ipapaliwanag sa bata na yung nanay niya nabuntis ng ibang tao kaya ngayon may kapatid na siya sa labas? Sabihin mo, Monet, ha? Sabihin mo sa akin kung paano. May intindihan naman siguro niya kapag lumaki na siya. Hindi, Monet. Hindi niya kailangang intindihin yun. Hindi dapat iniintindi yung bagay na ginawa mo eh. Bakit ka namin kailangang intindihin? Nagtaksil ka, yun ang nangyari, tapos! Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo na ako? Gagawin ko lahat. Talaga? Kaya mong iwan yung lalaking yon? Kaya mong talikuran yung anak mo sa kanya? Kaya mo bang itapon yung buhay na binuo mo sa Maynila? Oo. Kaya ko. Gagawin ko lahat ng yon. Mapatawad mo lang ako.
Basta bumalik lang tayo sa dati. Sige, Monet. Gawin mo. Matapos ng gabing yon sa pansiteria ay nagsimulang ipakita ni Monet ang pagsisisi mula sa kasalanang ginawa niya. Bumawi siya sa amin at pinatunayan niya na sincero siya sa paghingi ng tawad. Nag-resign na siya sa trabaho at tinalikuran niya ang mga kaibigan at bagong pamilya na binuo niya para lamang patunayang nagsisisi na siya sa mga nagawa niyang kasalanan noon. At katulad nga ng napag-usapan namin ay binigyan ko si Monet ng pangalawang pagkakataon. Sinubukan kong ibalik ang lahat ng tiwala, ang respeto at pagmamahal. Pero Papa Dudut, kahit na anong gawin ko ay hindi ko magawang tignan si Monet sa parehong paraan. Tuwing magkatabi kami sa kama ay paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko ang lalaking kinakasama nito sa Maynila. Kung papaanong kada gabing magkausap kami sa cellphone, wala akong kamalay-malay na may ibang lalaki na pala siyang katabing matulog. Kasabay kumain at kasama sa pang-araw-araw. Kahit na anong pilit kong patawarin siya ay hindi ko magawa. Para bang may pader na namamagitan sa amin na hindi ko mabuwag pa. At kahit magkasama na kami sa isang bubong ay ramdam ni Monet ang lamig ng pakikitungo ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko man sabihin, alam niyang nagbago na ako. Ang dating asawang puno ng lambing at ngiti ay napalitan ng isang lalaking tahimik, malayo at may bigat sa puso. Wala nang ibang magawa pa si Monet doon kundi ang tanggapin ang pagbabagong yon, Papa Dudut. Sandali, mag-usap nga tayo. Gabriel, Ano? Pagod ako sa trabaho, Monet. ilang buwan na tayong ganito. Hanggang kailan mo ba itatanim dyan sa puso mo yung galit na nararamdaman mo? Anong magagawa ko kung hindi pa kaya ng puso kung tanggapin ka? Kahit magpakitang tao ka na lang sana, para sa anak natin. Ngayon, concerned ka sa sasabihin ng anak natin? Sana naisip mo yan bago mo kami pinagtaksilan. Gabriel naman, araw-araw mo na lang bang isusumbat sa akin yung nangyari? Bakit? Nahihiya ka? Paano tayo makakapagsimula niyan kung lagi mo na lang inuungkat yung nakaraan? Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin yung nangyari? Patawarin mo na ako alang-alang sa pamilya natin. Ngunit sa tingin mo hindi ko ginawa yan. Sinubukan ko. Pilit kitang pinapatawad, pilit kong kinakalimutan yung ginawa mo. Pero wala eh. Kahit anong gawin ko, masakit pa rin. Paano ko aalisin sa utak ko na nagkaroon ka ng ibang lalaki sa Maynila? Paano ko itatago yung katotohanan na may ibang anak ka na? Ha? Kaya pasensya na. Pasensya na kung hindi pa rin kita mapatawad hanggang sa ngayon dahil hindi ko talaga kaya. Hayaan mo naman akong buuin ulit yung pamilya natin. Mahirap bang magbigay ng pangalawang pagkakataon? Nagkamali ako, oo. Aminado ako. Pinagsisisihan ko na yung nangyari. Pero Gabriel naman, subukan ulit natin. Sirang-sira na ang tiwala ko sa iyo, Monet. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang ibalik yung tiwala ko sa iyo. Pero kakayanin mo kung gugustuhin mo. Gustuhin ko man, hindi na pwede. Basag na yung tiwala ko eh. Parang salamin lang yan na kahit pagdikit-dikitin mo pa, hindi mo na yun maibabalik sa dati niyang anyo. Kahit hindi bumalik sa dati, basta mabuo, tatanggapin ko yon. Kapag ang salamin nabasag, gagamitin mo pa rin ba yun ulit? Hindi na, di ba? Ano ba dapat ginagawa sa basag na salamin? Itinatapon na yun. Anong gusto mong palabasin? Sinasabi mo ba na hindi na talaga natin maaayos to? Monet, mas magiging masaya ako kapag iniwan mo na kami ng anak mo.
Papadudot mabilis na kumalat sa lugar namin ang nangyaring hiwalayan sa pagitan namin ni Monet. Pero kahit na anong pilit sa aking alamin ng mga tao kung ano nga ba ang sanhi ng hiwalayan namin, ay hindi ko sinabi sa kanila ang rason. Tanging ang mga kamag-anak lang namin ang nakakaalam ng mga nangyari. Hindi may iwasan ang mga pagkalat ng chismis na di umano ay nagkaroon ng lalaki si Monet sa Maynila pero never ko itong kinumpirma. Bilang respeto na rin sa naging pagsasama namin ng dati kong asawa. Kalaunan ay bumalik si Monet sa Maynila para makasama ang bagong pamilya nito. Kapag umuwi siya sa Tugigaraw ay hindi ko naman ipinagdadamot sa kanya na makita si Angel. Binibigyan ko sila ng oras para magkasamang dalawa. Kahit papaano ay naging civil kaming dalawa ni Monet para na rin sa anak namin. Papadudot kung ako ang tatanungin ninyo ay napatawad ko na po si Monet sa mga nagawa niya. Nandun pa rin ang sugat na gawa ng pagtataksil niya pero natutunan ko na ring tanggapin. Ang mahalaga sa ngayon ay masaya na ako sa piling ng anak ko. Taon nang lumipas bago ko binuksang muli ang puso ko sa panibagong pag-ibig. Sa ngayon ay meron ng isang babaeng tumatayo bilang pangalawang ina ng anak ko, isang babae na tunay at lubos na nagmamahal sa aming dalawa ni Angel. Ito po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagbabahagi ninyo ng aking kwento sa inyong programa. Mabuhay po kayo at naway hindi kayo magsawang magbahagi ng kwento ng mga katulad ko na tagahanga ninyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gabriel. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi perpekto ang ating sambahayan. Mayroong pagkukulang ang bawat isa sa atin na dapat tugunan at hindi basta-basta tinatakasan. Ikaw kabarangay, paano mo sinusolusyonan ang problema sa inyong pamilya? Dear Papa Dudut, nakakapagod mabuhay sa mundong ibabaw. At kung pwede lang talagang tumakas pero hindi kasama sa pagpipilian ang kamatayan ay gagawin ko na. At yun nga ang eksaktong nangyari sa akin noong araw kaya napunta ako sa kasalukuyang sitwasyon ng buhay ko. Masasabi ko na kahit araw-araw ay meron pa ring pagsubok na dumarating ay mas kinakaya ko nang harapin dahil sa aking anak na siyang naging inspirasyon ko. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng istorya ng buhay ko ay nais ko munang kunin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories at sa iyo Papa Dudut dahil malaki ang naitulong ng pakikinig ko sa mga kwento ng mga kabarangay natin lalong-lalo na iyong may kinalaman sa buhay upang ma-inspire at mabigyan ako ng pag-asa. Kaya nga napasulat na rin po ako sa inyong programa upang makapagbahagi naman ng kwentong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Pero magpapakilala muna ako sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Odessa, 37 years old at taga Marikina. Isa akong single mother na may 6 na taong gulang na anak. Sa ngayon ay kumikita ako bilang affiliate ng isang produkto online. Rumaraket din akong ahente ng insurance at nagsiself-study ng baking dahil pangarap kong maging baker at makapagbukas ng sarili kong negosyo pagdating ng panahon. Pero ang kwento ko ay magsisimula taong 2018 noong nasa Valenzuela pa lamang ang aming pamilya.
Alam mo ba, may sakit na naman yung pamangkin mo. Sino pong pamangkin? Ang dami ko kasing pamangkin. Di yung anak ng pinsan mo may sakit sa puso. Balita namin ng mama mo nasa ospital ulit. Awang-awa nga kami. Gusto nga sana naming puntahan doon. Kaso wala namang kaming mabitbit na kahit ano. Di po ba pwedeng dumalaw kahit walang dala? Pwede naman pero nakakahiya yun. Tingin ko di naman po nakakahiya yun. Lalo ibig lang sabihin nun iniisip nyo sila. At alam naman po nila yung estado ng buhay natin, di ba? Hindi tayo palaging meron. Oo nga, alam naman nila yun. At tingin namin ng papa mo, naiintindihan nila. Siguro Ano po? kami na lang talaga ng papa mo yung nahihiya. Kasi gustong gusto naming tumulong at mag-abot sa kanila kahit kaunti. Kaya lang, wala akong kinita ngayon dahil bihira naman ako nakakalabas para makapagtrabaho. Tapos, nagkasakit pa ako. Parang alam ko na po kung saan mapupunta tong usapan na to ah. Anak naman, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Wala pa po kong sinasabi. Ang amin lang ng mama mo, kung meron kang extra na pera dyan, baka pwede mong ipahiram sa amin tapos ipantutulong lang namin doon sa anak ng pinsan mo. Pamangkin mo rin naman yung bata. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ano ba naman pong klaseng tanong yan? Siyempre naaawa po ko dun sa bata. Pero wala na po akong extra na pera dito. Nabigay ko na po kay mama para may pambudget tayo rito sa bahay natin. Ay, ganun ba? Paano na lang kaya to? Wala na raw extra ang anak mo eh. Hindi ko nga rin alam. Bakit po ba kasi kayo problemado dyan? Hindi naman po siguro required na tumulong o mag-abot kayo ng pera dun sa pamangkin ko. Lalong-lalo na wala rin po tayo. Alam naman namin yun. Alam nyo po pala, pero ang labas parang kinokonsensya nyo ko dahil wala akong ekstrang pantulong sa kanila. Hindi ka naman namin kinukonsensya. Nagtatanong lang ako sa mama mo kung anong gagawin namin. Kung wala kang extra na pera, hindi ka naman namin pipilitin. Tama ang papa mo, kaya huwag ka namang magsalita ng ganyan anak. Ay, pasensya na po. Ayos lang. Walang kaso yun. Naiintindihan namin. Kasi baka walang-wala ka na rin pagkatapos mong magbigay ng pera para sa pamilya natin. Tapos, hinihingan pa namin ng mama mo pantulong naman sa iba. Oo nga, naisip namin ng papa mo na hindi mo nga sila responsibilidad. Ay, meron pa naman po kung sobrang 1.5 dito. Baka pwede na po to. Ay, oo. Pwedeng-pwede na yan. Malaking tulong na yan sa pamangkin mo. Salamat anak ha, hulog ka talaga ng langit. Pero last money ko na po yan ha. Pag nangailangan pa sila wala na po talaga akong mabibigay. Pamasahe ko na lang po nasa wallet ko. Hindi naman pwede na pati yun ibigay ko sa kanila. Ayos na yung 1.5. Malaking halaga na yun pantulong sa pinsan mong nangangailangan. Sige po, ito po yung pera. Salamat ulit anak ha, pagpalain ka ng Diyos kasi mabuti kang tao at higit sa lahat, matulungin. Papa Dudut, mahirap lang ang pamilyang kinalakhan ko. 6 kaming magkakapatid at pangalawa ako, sakto lang ang kinikita ng mga magulang namin. Karpentero ang tatay samantalang mananahe at tumatanggap ng labada ang pinagkakakitaan ni nanay. Kung hindi sapat ay madalas kulang ang sinesweldo ng mga magulang namin, panggastos namin sa pang-araw-araw. Kaya hindi na katakataka na hindi nila kami kayang pag-aralin hanggang sa kolehiyo. Buti na lang, imbes na mag-asawa at magkaanak ay inuna ko ang paghahanap ng trabaho. Kaya lang, naatang naman sa mga balikat ko ang malaking bahagi ng responsibilidad nila mama at papa sa pamilya namin. Mapagbigay akong tao, alam ng pamilya ko at malalapit na kaibigan ko ang bagay na yan. Kaya nga kahit ako na yung nawalan, basta makapag-provide lamang ako sa mga mahal ko sa buhay ay walang kaso sa akin yon. Bukod kasi sa pagiging mapagbigay ay matiisin din po ako, Papa Dudut. Kumbagay kaya kong mamaluktot hanggat maiksi ang kumot. Para sa akin ay pera lang naman yan, kikitain ko pa ulit yan.
Kaya siguro gano'n na lang din. Ang taas ng kumpiyansa at tiwala sa akin ng mga magulang namin na magbibigay ako kahit na anong oras sila humingi. At madalas gano'n nga ang nangyayari, Papa Dudut. Nak, wala ka bang barya dyan? Barya? Meron naman po siguro sa wallet ko. Sa totoo lang, baryan na lang po yata meron ako eh. Ganon ba? Kailan ba yung sunod mong sweldo para magkapera ka naman? Yung hindi barya? Siguro sa makalawa pa po. Bakit po? Hihingi sana ako kahit 20 pesos. O kahit 10 piso na lang kasi sabi mo, barya na lang natitira sa pera mo. Para saan po? Pangyosi ko sana. Pa naman. Isang stick lang. Ang tagal ko nang hindi naninigarilyo eh. Parang na akong mamamatay. Sobra naman po yung parang mamamatay. Yun kasing nararamdaman ko eh. Simula kasi kaninang umaga hindi pa ako nakakapagyosi. Di ba nga po bawal na kayong magyosi? Abiso ng doktor sa center yun kasi di na kayo nawalan ng ubo. Isang stick lang naman anak. Kahit pa kalahati, bawal na nga po kayo. Parang mas mapapabilis pa yata akong mamatay kapag hindi nakapagyosi. Kaya pagbigyan mo na ang tatay. Pa naman bakit niyo po sinasabi yan? Yun kasing nararamdaman ko. Kung isumbong ko kaya kayo kay mama para mapagalitan niya kayo, gusto nyo? Ay, parang ano naman tong anak ko. Kayo yung parang ano dyan kasi pag nagkasakit kayo, ako naman po yung halos mamatay sa pag-aalala. Hindi lang sa kalagayan nyo, kundi sa kung saan ko kukunin yung pambayad sa ospital at pambili ng gamot nyo. Buti sana kung tumutulong ibang mga kapatid ko, kaso di naman. Napakahirap panghingan, palibasa laging dinadahilan na may sarili na silang pamilya. Ganun naman talaga pag pamilyado ka na. Kaya naiintindihan namin ng mama mo yung iba mong kapatid. Sana naiintindihan nyo rin po ko, kahit wala pa akong pamilya. Naiintindihan ka naman namin. Sige na nga, hindi na ako hihingi ng pangyosi sa'yo. Sa mama mo na lang mamaya. Pa naman Binibiro ka lang. Mga biro nyo hindi nakakatawa, nakaka-stress po. Grabe naman. Nga pala anak, magbe-birthday na ang tito mo sa Makalawa. Sakto, sweldo mo nun, hindi ba? Opo, bakit po? Baka naman pwede mo siyang ibili ng regalo. Po? Bakit ko naman gagawin yun? Kasi nagkwento sa akin nung nakaraan yung tito mong yun. Hindi man lang daw maalala ng mga anak niya yung birthday niya. Walang pagbati, walang regalo, o kahit man lang mumurahing cake, wala raw. Kaya naisip ko na regaluhan mo siya para naman matuwa sa birthday niya. Hindi po ako mangangako kasi malaki po kaltas namin nun. Sige na, kahit isang pirasong t-shirt lang o mumurahing relo. Ang mahalaga, na iparamdam mo sa tito mo na naalala mo siya sa birthday niya. Sigurado matutuwa yung pag nalaman niyang may regalo ka para sa kanya. Pero di ko naman po responsibilidad na bigyan si tito. Lalo sabi ko nga malaki kaltas sa akin sa sweldo kong yun. Baka magkulang yung perang ibibigay ko sa inyo pang gastos natin dito sa bahay. Tayo naman makompromiso niyan. Kahit magkano lang naman. Sige na nak. Kikitain mo pa rin naman yung perang ibibili mo na regalo mo sa tito mo. Pero yung birthday niya, isang beses lang sa isang taon. Sige po, titingnan ko po kung may extra ako nun. Huwag mong tingnan. Pagdaanan mo para naman meron kang mapasayang tao sa araw na yun. Meron nga po akong napasaya. Pero di naman ako masaya. Anong ibig mo sabihin? Wala po. Buti pa matutulog na po ako kasi maaga pa po ako bukas sa trabaho. Matulog na rin po kayo at wag nyo na po talagang susubukang magyosi kasi kapag nagkasakit kayo, ewan ko na lang talaga sa inyo. Papa Dudut, kahit na mahirap ang buhay namin ay hindi naging maramot ang aming mga magulang. Kaso sa sobrang mapagbigay nila kahit na wala na sila ay ipipilit pa rin nilang magkaroon para makapag-abot at hindi masabing maramot. Sa kanila ko siguro naman na ang ugaling yon kaya kahit na walang-wala na ako at nahihirapan ay hindi ako makatanggi kapag nanghihingi sila. Kaya nga kahit na nagkulang ng malaki ang aking budget ay nagabot na lamang ako kay Papa ng panregalo kay Tito noong sumasahod na ako.
Pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat-lahat at umasa ako na sana'y wag na muna silang humingi sa akin sa mga susunod na araw. Dahil wala na talaga akong maibibigay. Tandang-tanda ko na nakatulog na lamang ako sa labis na kalungkutan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang alam ko kapag tumutulong tayo ay dapat bukal sa ating puso at nagiging masaya ang kalooban natin pagkatapos nating tumulong. Bukal naman sa aking puso ang pagtulong ko pero minsan ay hindi na ako masaya. Yun yung damdamin na malimit kong maramdaman dahil alam kong maling-mali yun, lalo na at pamilya at kamag-anak ko naman ang tinutulungan ko. Sa kabilang banda ay naisip ko rin, Papa Dudut, na baka dala lamang yon ng labis na pagkapagod at pananawa sa paulit-ulit na sitwasyon na aking kinasasadlakan. Sa kabila ng lahat ay mas tinatagan ko na lamang ang aking puso dahil yon lang naman ang magagawa ko ng mga panahong yon. Ayokong sumuko dahil kulang na lang ay padapain ako ng bigat ng buhay. Naniniwala kasi ako na may katapusan ng lahat at kasama na doon ang paghihirap. Yung bang darating ang araw na makakaluwag-luwag kami at magiging maayos din ang lahat. Gabi-gabi bago ako matulog, wala akong bukang bibig sa mga dasal ko kundi ang makaahon na sa kahirapan ng aming pamilya. Anak, alam mo ba, buntis na naman yung pinsan mo. Sino pong pinsan? Yung pinsan mong may 5 ng anak. At buntis na naman siya? Tumpak! Ibig sabihin pang-anim na niya yon? Oo, ganun na nga. Nakakatuwa, hindi ba? Ano pong nakakatuwa dun? Kasi blessing ang mga bata. May kasabihan nga naman, pag marami, masaya rin. Kaya nga 6 kayong magkakapatid Dinamihan talaga namin kayo ng tatay ninyo para maging masaya yung pamilya natin. Magiging masaya lang po yung isang pamilya kung kayang buhayin ng magulang yung mga anak nila. Sobra ka naman. Nakaya naman namin kayong buhayin ng papa mo, hindi ba? Opo, pero hindi nyo kami nagawang pag-aralin kasi mas madalas pa tayong kinakapos kesa nakakaluwag. Nagkataon lang yon. Hindi po nagkataon yun kasi ganun din naman yung buhay nung pinsan kong yun. Mantakin nyo, hanggang ngayon hindi pa rin niya mabayad-bayaran yung pera na hiniram niya sa akin nung nakaraang taon kasi wala raw silang pera, na mahirap lang sila, ganito, ganyan, di naman nalalayo sa kanila yung buhay natin, di ba? Mahirap din tayo at minsan kinakapos sa pera pero buti nga nakakapagpahiram tayo sa kanila. Pabayaan mo na yung pera na hindi niya nabayaran sa'yo, anak. Ayos na yon. Pinabayaan ko na po pero hindi po ayos yun kasi pinaghirapan ko yung pinahiram ko sa kanya. Ay, hirap sa inyo, kinukonsinti niyo yung iba nating kamag-anak kaysa kampihan ako na sarili niyong anak. Ikaw na ang nagsabi, mahirap yung buhay nila. Huwag mo na lang sigurong pahiramin sa susunod na manghiram ng pera para wala nang problema. Hindi na po talaga kasi nadala na ako. Pero sigurado ako na manghihiram pa rin yan sa akin lalo ngayon buntis na naman pala. Ay, ewan sa kanila. Alam nila na mahirap ang buhay pero parang ginagawang biro. Hindi naman siguro. Anong hindi naman po siguro? Hindi maiiwasan yung ganyan lalo't may asawa siyang tao. Ikaw anak, kailan mo ba planong mag-asawa? Bakit niya po natanong? Kasi nasa 30 ka na, hindi ba? Nung kaedad mo ko, naka-4 na kaming anak ng papa mo. At pinagmalaki niyo pa po talaga yung bagay na yan sa akin? Sinasabi ko lang naman, saka dapat naman talagang ipagmalaki yon. Siyempre, kung di dahil sa pagmamahala namin ng papa ninyo, hindi kayo isisilang sa mundong ito. Pero ang issue rito, bakit nyo nga ako tinatanong kung kailan ako mag-aasawa? Dahil 30 na ako, ganon? Oo, malapit ka nang lumagpas sa kalendaryo yung edad mo. Tapos wala ka pa rin pinapakilala sa amin ng papa mo. Wala ka bang planong mag-asawa o magkaanak? Meron, pero sa sobrang busy ko sa trabaho, hindi ko na nagawang magpaligaw at mag-boyfriend.
Nako, dapat pinaglalaanan mo ng oras kasi masarap magkaroon ng boyfriend. Gusto mo ba? Po? Gusto mo ba kako? Kasi meron kaming ipapakilala ng papa mo sa'yo. At kailan pa kayo naging si Cupido? Saka seryoso ba yan? Nak naman seryoso ako doon. Meron kaming ipapakilala sa'yo ng papa mo. Mabait ito at saka kursunada ka. Kaya sana, bigyan mo siya ng panahon para makilala mo ng husto. Teka, masyado naman po yatang mabilis yung gusto nyong mangyari. Anong mabilis doon? Lahat po. Ay nako, kaya ka na pag-iiwanan kasi babagal-bagal ka. Hindi dapat ganyan ang pag-uugali na pinapairal mo kung gusto mo pang makapag-asawa. Hindi niyo ako masisisi. Masyadong nakakagulat yung gusto nyong mangyari. Saka saan niyo ba nakilala yung nirereto niyo sa akin, ha? Naging amo siya ng tatay mo nung minsang may pinagawa sa bahay nila. Napagkwentuhan ka nila kasi nabanggit ka sa kanya ng papa mo kaya ayun, nagka-interes siya sa'yo. Sige na anak, pumayag ka nang makipag-date sa kanya. Sayang ang tsansa. Malaki pa naman ang matutulong niya sa ating pamilya. Papadudot, hindi ko priority ang pakikipagrelasyon hanggang noong mga sandaling yon. Pero aminado akong sumagi na rin sa aking isip ang pag-aasawa. Hindi na rin kasi ako bumabata at sa edad kong 30 ay gusto ko nang magkaanak at bumuo ng sariling pamilya. Pero hindi ko nga mauna ang aking sarili dahil laging pamilya ko ang iniisip ko. Minsan ay napapatanong ako kung hanggang kailan ko gagawin ang bagay na yon. Sa kabilang banda, si Mama pa yata ang mas nag-alala sa aking love life kaya hindi niya tinigilan ang pagreto sa akin doon sa kakilala nila ni Papa na naghahanap ng makakarelasyon ng mga panahong yon. Sa huli, pinagbigyan ko si Mama at pumayag ako makipag-date sa naturang lalaki na tawagin na lang natin sa pangalang Pio, na nung una ay kinagulat ko ang pagitan ng mga edad namin. 15 taon kasi ang tanda niya sa akin, biyudo at may 2 anak na nasa late 20s. Pero nakilala ko namang mabait at maginoo si Pio. Mga bagay na nagustuhan ko sa kanya bilang kaibigan, Papa Dudut. Anak, kumusta kayo ni Pio? Balita namin ng mama mo, nagkakadevelopan na raw kayo Totoo ba yun? Wow! Marunong na po kayong gumamit ng salitang nagkakadevelopan, ha? Sino nagturo sa inyo? Narinig lang namin sa tabi-tabi, saka sa TV. Saka bakit di namin malalaman usok-uso namang salita yan na ginagamit ng mga magsing irog. Tama ang papa mo, hindi lang picture ang nade-develop, pati rin feelings. Tumpak! Dami niyo na talagang alam, ha? O siya, bakit hindi mo pa kasi masagot-sagot yung tanong ng papa mo? Oo nga, naghihintay at nasasabi ka kung malaman kung nagkakamabutihan na kayo ni Pio. Mabuti po ang turingan namin sa isa't isa bilang magkaibigan. Ano? Hanggang ngayon ba naman magkaibigan lang kayo? Baka naman magkaibigan pa lang ang ibig sabihin ng anak mo. Ano pong magkaibigan pa lang? Bakit? Meron pa ba kaming dapat maging turingan sa isa't isa bukod sa pagkakaibigan? Meron! Ano po? Anong ano po? Ako po yung unang nagtanong, Ma. Oo nga, pero hindi man lang ba pumasok dyan sa isip mo na magustuhan si Pio kahit kaunti? Kasi hindi ba gusto ka rin niya? Sinabi niya sa amin yun ng papa mo, kaya umasa kami na magkakadevelopan kayo. Tama ang mama mo, nak. Yung totoo, magkaibigan lang ba talaga kayo? Ay, yung totoo, umamin na po si Pio na gusto niya akong ligawan. O ayun naman pala. Pero hindi pa po ako pumapayag. Bakit naman? Kasi kasi hindi pa po ganun kalalim yung pagkakagusto ko kay Pio.
Oo, mabait siya, maginoo. Pero ewan, Hindi mo na kailangang sobrang magustuhan si Pio para pumayag na magpaligaw sa kanya. At saka sabi ko nga, nade-develop yung feelings. Malay mo, pag andun na kayo, pag pumayag ka ng magpaligaw sa kanya, mapagtanto mo na gustong gusto mo pala siya. Kaya nga payo namin ng mama mo, huwag mo nang pakawalan si Pio. Kumbaga sa mga naglipa ng isda sa dagat, magandang klase na siya. bakit? Dahil may pera siya. Ha? Saan naman ang galing yan? Naaalala ko lang kasi, ganyan-ganyan din yung bukang bibig ni Mama nung pinakilala niyo sa akin si Pio. Sabi ni Mama sayang daw ang tsansa dahil malaki raw ang matutulong niya sa pamilya natin. Ano pong ibig sabihin nun, di ba? Ha? Uy, tinatanong ka ng anak mo. Sus, magpapaka-plastic pa ba tayo rito? Totoo naman yung sinasabi ko. Pag naging kayo ni Pio, malamang sa malamang, maaambunan din ng biyaya tong pamilya natin, anak. Sigurado ako na kahit papano, mararanasan nating umasenso at mangyayari yun ng lubusan kung magiging mag-asawa kayo. Seryoso po ba talaga kayo? Ay, oo naman. Tingin mo sa akin nagbibiro? Yun nga, hindi kayo nagbibiro niyan, pero di ko lang mapigilang magulat. Naiintindihan ko naman ang mama mo kasi bihira lang yung may makakakilala at magkakagusto sa'yo tapos may pera. Sa yaman ni Pio, sigurado matutulungan niya ang pamilya natin, nak. Oo nga. Baka nga bigyan niya ng permanenteng trabaho yung papa mo. O pag nagkataon, hindi na niya kailangang umextra-extra. Alam mo namang may edad na rin yung tatay mo at dumadalas yung pagkakasakit. Kaya hindi na makapagtrabaho ng tuloy-tuloy, hindi ba? Pag nagkataon, magiging maayos talaga ang pamumuhay natin. At syempre, pati na rin ikaw. Anong pati po ako? Malamang, pag napangasawa mo si Pio, magbubuhay reyna ka na. Kaya sana, samantalahin mo na yung pagkakataon dahil minsan lang dumating sa buhay natin yung swerte. Papa Dudut, todo sulsul sa akin sina mama at papa na pumayag na raw akong sagutin si Pio upang maging boyfriend ko dahil mabait naman yung tao. Totoo rin naman yon kahit na maiksing panahon pa lamang kaming nagkakakilala. Sa totoo lang ay iba pala sa pakiramdam kapag merong tao na nakakaunawa sa'yo at nakikinig sa mga kwento mo. At ang lahat ng yon ay nararamdaman ko kay Pio pero nag-alinlangan pa rin akong sagutin siya ng mga panahong yon. Magkaganon pa man ay hindi ako tinigilan ng mga magulang ko sa pangungulit na bigyan ko raw ng chance si Pio na patunayan ang pagmamahal niya sa akin. Napakaswerte ko na raw sa kanya dahil mature siya, mag-isip at may pera na rin. Kayang-kaya niya raw akong buhayin at ang magiging anak namin. Bagay na napag-isip-isip kong tama nga naman. Siguro'y mas nanaig sa akin ng mga panahong yon ang kagustuhan na makatakas sa responsibilidad ko sa aking pamilya sa pamamagitan ng pag-aasawa ng may pera kahit na hindi ko masyadong mahal. Kaya agad akong pumayag na ligawan ako ni Pio at makaraan lamang papadudot ang 2 linggo ay sinagot ko na rin siya. Tapos makalipas ang 3 buwan ay nag-propose na rin siya sa akin ng kasal. Siyempre hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad na ibinigay sa kanya ang matamis kong oo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masasabi ko na naging mabuting kasintahan si Pio sa loob ng 3 buwan naming magkarelasyon. Naranasan ko sa kanya na tratuhin na parang isang reyna at aminado akong pansamantala akong nakaalis sa mabigat at nakakapagod na responsibilidad sa aking pamilya. At dahil nga may negosyo si Pio ay siya ang may pinagkukunan siya ng pera at inaabutan niya ako kasama na rin ang aking pamilya. Nung una hindi ko tinatanggap ang perang ibinibigay niya sa akin dahil nahihiya ako at meron naman akong trabaho pero mapilit si Pio. Kaya sa huli ay kinuha ko na rin yon.
Kaya nga tuwang-tuwa ang mga magulang ko dahil nakaluwag-luwag na raw kami at mas lalo silang nagalak noong naging mag-asawa na nga kami, Papa Dudut. Kaya lang ay doon na pala magsisimula ang aking kalbaryo dahil unti-unting lumabas ang masamang ugali ng mister ko. Para siyang masamang tao na nagbalat kayo na mabait para makuha ko. At nagsimula ng magkaroon ako ng masasalimuot na araw kasama siya noong sinaktan at minaltrato niya ako. Kahit na ipinagbubuntis ko na ang anak namin ng panahong yon. Dahil nga sa sinapit kong yon ay hindi ko mapigilang sisihin ang mga magulang ko dahil ipinakilala pa nila sa akin ang demonyong yon upang maging asawa ko. Anak, nag-aaway na naman ba kayo ni Pio? Kasi kung oo, ramdam na ramdam namin. Dahil hindi niya kami pinahiram ng pera nung nilapitan namin siya ng papa mo. Sinungitan din niya kami at pinagsalita ng masama na akala mo hindi kami mga magulang ng asawa niya. Gusto ko nga siyang pagsabihan nun kaso natakot naman ako sa sama ng tingin niya. Mukhang masama ang gising eh. Ibig sabihin ba ng buntong hininga na yan? Totoo nga na nag-away kayo? Opo, Ma. Nung nakaraan lang ang sabi mo, meron din kayong pinag-awayan, hindi ba? Bakit parang hindi na yata kayo nagkakasundong mag-asawa? Siguro inaaway mo siya, no? Ako pa po talaga yung nang-away. Sa aming dalawa yung mister ko yung palaging nagsisimula ng gulo. Paano siya nagsisimula ng gulong sinasabi mo? Mabilis na pong uminit yung ulo ni Pio, lalo na kapag may kinalaman sa negosyo at mga anak niya. Ang masakit lang doon, sa akin niya binubunto ng lahat, lalo na wala akong trabaho at laging nasa bahay lang nila. Anong bahay nila? Bahay niyo na yon simula nang pinakasalan ka niya. Hindi ko naman po nararamdaman na welcome ako doon kasi ibang-iba ako tratuhin ng mga anak niya. Paanong iba? Basta, mahalata mo naman po kung hindi sila masaya na nandun ako. Ilang beses ko na rin sila narinig na may sinasabing masama tungkol sa akin sa mga kaibigan nila pag nandun sa bahay nila para tumambay. Sabi pa nga nila ginagamit ko lang daw yung daddy nila. Natural na saktan ako pero kinimkim ko na lang at hindi ako nagsalita ng kahit ano tungkol sa mga anak ng asawa ko. Baka naman kasi hindi pa nila ganap na matanggap na napalitan mo na yung namatay nilang nanay sa pamamahay na yon. Parang ganun na nga po. Masakit lang kasi umasa ako na okay ako sa kanila. Natanggap nila ako nung hindi pa kami mag-asawa ng daddy nila. Pero katulad ng tatay nila, magaling din silang magkunwari. Ano bang ginagawa sa'yo ng asawa mo pag umiinit ang ulo niya? Sinaktan na niya ako ng 2 beses pa. Nasampal na niya ako nung sinagot ko siya kasi punong-puno na ako sa pagsusungit niya sa akin. Inaasikaso ko lang naman siya. Ginawa niya yun? Opo. Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin ng papa mo? Kasi ayaw ko na kayong mag-alala. Alam ko na mas gugustuhin yung intindihin ko yung ugali ng asawa ko. Unawain siya bakit siya nagkakaganon dahil yun yung gawain ng isang mabuting asawang babae. Pero minsan sumusobra na po si Pio. Hindi na ako masaya sa piling niya lalo madalas niya rin akong laitin kasi nagbago na raw itsura ko dahil sa pagbubuntis ko. Hindi na raw ako yung dating ako na nakilala at minahal niya at kung ano-ano pang masasakit na salita yung mga binabato niya sa akin. Naiintindihan namin ng papa mo yung nararamdaman mo. Pero ikaw na ang may sabi na dapat sa'yo magmula yung pagkukusa mo na intindihin ang asawa mo. Baka kasi masyado lang siyang pressure sa negosyo niya. Kaya sa'yo niya nabunton yung stress na nararamdaman niya. Pero syempre, mali pa rin na saktan at sampaling ka niya. Lalo't buntis ka sa anak ninyo. Mamaya, mapano ka niyan? Alam niyo naman po palang mali pero mas gusto niyong intindihin ko pa rin si Pio. Mag-asawa na kayo, Odessa. Hindi na lang kayo nagsasama sa iisang bubong na walang basbas ng simbahan sa pamamagitan ng kasal. Magkakaanak na kayo, hindi ba? Saka baka nabigla lang si Pio nung nagawa niya yun sa'yo. Seryoso po ba kayo dyan? Oo naman.
Hindi kami tumanda ng ganito ng papa mo nang magkasama pa rin hanggang ngayon kung hindi namin nauunawaan yung konsepto ng pag-aasawa. Tama ang mama mo. Mabuti mong gawin manahimik at huwag palalain ang sitwasyon kapag nagagalit ang asawa mo. Sa halip na gatungan ng apoy sa tuwing nag-aaway kayo, pahupain mo ito. Papa Dudut, sobrang sama ng loob ko sa mga magulang ko dahil mas inisip pa rin nila ang kapakanan ni Pio kesa sa akin. Sa kabilang banda ay alam ko na meron din akong kasalanan dahil ginusto ko rin namang makasal sa kanya. Kumbaga naisip ko kasi na pwede kong matakasan ang kahirapan at responsibilidad sa pamilya ko kung makikisama ako sa kanya kahit na hindi ko pa siya gaanong kakilala. Alam kong mali na gamitin ko siyang paraan pero naniniwala ako na merong dahilan kung bakit siya dumating sa buhay ko. Kaya lang ay puro pagbabalat kayo lang pala ang lahat sa una pa lamang. Nagtiis pa ako ng ilang buwan hanggang sa maipanganak ko ang baby namin ni Pio pero hindi pa rin nagbago ang mister ko sa pananakit niya sa akin. Bukod doon ay natuto na rin siyang mambabae kaya nag-decide na rin po ako makipaghiwalay sa kanya. Yun na rin ang naging hudyat upang lumayo ako sa poder ng mga magulang ko dahil masama ang loob ko sa kanila. Alam ko kasi na sisisihin lamang nila ako sa paghihiwalay namin ni Pio at baka gamitin na naman nila ako sa makasarili nilang kagustuhan. Hindi nga po nagtagal ay napadpad kami ng anak ko rito sa Marikina at sa mga nakalipas na taon ay kinaya kong buhayin siya ng mag-isa. Hindi ako humingi ng sustento kay Pio dahil sa trauma na iniwan niya sa akin. Mas ginusto ko na lamang na mapalayo kami ng anak ko sa kanya hanggang sa nabalitaan ko na namatay na siya noong 2021 dahil sa COVID-19. Mabilis pang nagdaan ang mga taon at neto lang 2025, nahanap ako ng isa sa mga kapatid ko sa social media at nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya na namatay ng araw ang tatay namin. At meron namang sakit si mama. Doon na nakiusap sa akin ang kapatid ko na makipagkita sa nanay namin dahil meron daw itong mahalagang sasabihin sa akin, Papa Dudut. Anak, buti naman at nagpakita ka na rin sa akin. Sabi ng mga kapatid mo, pinilit ka pa raw nila ng husto para lang pumayag na puntahan ako. Napakalaki ba talaga ng galit mo sa amin ng papa mo para matiis mong hindi puntahan kahit hanggang sa kamatayan niya? Pasensya na po kayo. Hindi ko naman po sinasadyang hindi pumunta sa burol at libing ni Papa. Pero nahihiya kasi ako na magpakita sa inyo dahil baka may masabi kayo sa akin nung umalis na lang ako ng biglaan dito sa lugar natin noon. Aminado ako na pinangunahan ako ng takot kaya mas pinili ko na lang na mamuhay sa malayong lugar kasama ng anak ko. Hindi rin naman kita masisi. Lalo't sobrang hirap ng pinagdaanan mo noon. Hindi lang sa kamay ng asawa mo, kung hindi sa amin na rin na pamilya mo. Pasensya na po talaga kayo, Ma. Ayos lang. Naiintindihan kita. Mas naintindihan ka namin ng papa mo nung umalis ka sa puder namin at tuluyang magpakalayo-layo. Akala namin sa pelikula lang nangyayari yung ganon, pero sa totoong buhay din pala. Yun nga lang, sa huli namin na pagtanto, kung kailan hindi na namin alam kung paano at saan ka hahanapin. Sinadya ko po talagang hindi magpakita sa inyo dahil sa totoo lang, gusto ko na kayong kalimutan. Gusto ko na pong burahin sa alaala ko, hindi lang yung nakaraan kundi maging kayo na pamilya ko. Ewan, pero di ko lang talaga mapigilan magtanim ng hinanakit at sama ng loob sa inyo ni Papa dahil kayo pa talaga ng mga magulang ko yung hindi ko mampi sa akin nung araw na kailangan ko ng tulong at suporta nyo. Simula nun, nawalan na rin ako ng amor sa inyo. Lalo kung iisipin hindi lang naman yun yung insidente sa asawa ko yung unang beses na hindi nyo ako pinili bilang anak.
Di ba palaging kapakanan ng ibang tao yung inuuna nyo kaysa sa akin? Bakit? Kasi inaasahan nyo na maiintindihan ko lahat dahil ganun nyo kami pinalaki ng mga kapatid ko. Hindi masama magbigay at umunawa pero hanggang kailan ko po ba yun gagawin kung ako mismo walang-wala rin at nangangailangan din ng pangunawa? Patawarin mo kami. Kasi hindi nga kami naging maramot sa iba. Pero ikaw mismo na anak namin, pinagdamutan namin ng papa mo ng mga bagay na kailangan mo, anak. Pasensya ka na talaga sa amin. Kung pwede lang talaga naming ibalik yung nakaraan, gagawin namin para maitama lahat ng pagkukulang namin sa inyong magkapatid, lalong-lalo na sa'yo. Pero alam naman po nating imposible nang mangyari yun at ayoko naman pong mabuhay na may sama ng loob pa rin sa inyo ni Papa. Ang totoo, sobra ako nagsisisi kasi hindi ko kayo napatawad kaagad. Sana kung nagawa ko yun na mas maaga, mas marami pa akong pagkakataon na nakasama si Papa bago siya kinuha sa atin. Naniniwala ako na mayroong dahilan ng lahat. Kaya nangyari yung mga dapat mangyari. Saka hindi naman galit sa iyo ang papa mo. Medyo nagtampo lang ng kaunti kasi miss na miss ka na raw niya pero hindi ka niya nakita sa huling sandali niya. Kaya nga kabilin-bilinan niya sa amin ang mga kapatid mo, gawin namin ang lahat para mahanap ka at makausap kita nang sa ganon. Maihingi ko raw siya ng kapatawaran sa iyo, anak. Pinapatawad ko na po kayo ni Papa, Ma. Patawarin niyo rin po ko sa mga pagkukulang ko sa inyo bilang anak. Wala na yun. Matagal ka na naming pinatawad. Mahal na mahal ka namin, Odessa. Mahal na mahal ka namin ng papa mo. Papa Dudut, maraming mabubuting bagay na tinuro sa akin ng mga magulang namin at kasama na doon ng pagpapatawad. Pero mahirap magpatawad lalo na sa loob ng mahabang panahon ay napangibabawan ako ng galit, hinanakit at tampo para sa mga mahal ko sa buhay. Kaya nga malaki ang pagsisisi ko na hindi na ako personal na nakahingi ng tawad sa aking papa. Magaganon pa man ay payapa ang puso ko noong narinig ko kay mama ang habilin niya. Sa kasalukuyan ay bumabawi ako kay mama sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanya tuwing bumibisita kami ng anak ko sa bahay nila sa Valenzuela. Pero kung tatanungin niyo naman ako ang tungkol sa kalusugan niya ay masasabi ko na bumuti ang kalagayan niya. Masaya ako pero nandun pa rin ang takot sa aking puso na baka pansamantala lamang pala na pinahiram siya ng Diyos sa akin. Pero kahit na ganoon ay pinipilit kong pumanatag at kumalma lalo at hindi ko na kontrolado ang sitwasyon. Natutuhan ko rin na pahalagahan ang bawat sandali at sulitin ang mga pagkakataon na kasama namin ang isa't isa lalo ngayong nagkapatawaran na kami. Walang perpektong magulang at wala ring perpektong mga anak. Walang perpektong relasyon at walang perpektong karelasyon. Pero lagi po nating tandaan na gumawa tayo ng mabuti sa mga mahal natin sa buhay at huwag natin silang hayaan na malungkot at masaktang mag-isa. Lalo at pamilya tayo. Ibig sabihin, kaagapay natin ang isa't isa at kakampi sa lahat ng sitwasyon. Yon ang importanteng aral sa buhay na natutuhan ko. Maraming salamat, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang storya ng buhay ko. Sana'y kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at Barangay Odessa. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.